mga mi, balik bahay serye na naman tayo at sana samahan niyo pa rin kami sa aming panibagong ganap ngayong araw. 6:30 na ng umaga at ayan tulog na tulog pa sila. O heto at gumagayak na para makapagsaing na rin. O na-miss ko din talaga mag-vlog ng bahay serye dito sa amin. Pero sobrang ipinagpapasalamat ko din talaga na nakapag-staycation at nakapag-relax kami ng aking pamilya. Anyway, nung nakapagsaing na nga din pala ako, niligpit ko na rin to mga kalat na nasa mesa namin. Yun ko lang din napansin habang nag edit ako, natakpan pala ng kumot yung mukha ni Baby Ian. Hindi na lang din talaga at naalis lang din niya dahil hindi ko pa man din nakita. Hindi ko talaga alam na may ganun palang nangyari kung hindi ko ito na-edit. Papa ako nakalingon sa bata na ayun nakatulog na ulit at akala ko talaga walang nangyari. So sa pagkakaalam ko delikado yung ganun. Anyway, pagkatapos nga magsasalang naman ako ng labahin dito sa washing machine namin. Batch na din yan ng mga labahin kasi kagabi nakapagsalang rin ako. Mga nalaban na kagabi, eto at umaga na naisampay. Papansin nyo nga kadalasan ng hanger namin is puro mga hanger na pangbata. Galing po iyan sa diaper ng kambal na Itchy diaper dahil may pa-freebie sila na 4 na hanger for 100 pieces na diaper. Ang mura nga lang din ng diaper na yun tapos nahiyang pa yung kambal namin kaya hindi na rin kami nag-switch ng iba. Yun nga, pagkatapos kong magsampay, naghilamos na rin ako kasi lalabas ako ng bahay at bibili ako ng lutong ulam. Totoo lang talaga mi, weather lang din talaga ang paghihilamos ko sa mukha sa umaga. Kalasan kasi pagkagising ko, diretso na sa mga kailangan kong gawin at sa mga gawaing bahay. Kapag kaganyan na kailangan kong lumabas ng bahay para bumili ng ulam ay talagang naghihilamos ako. Kakahiya din naman na lalabas ng bahay tapos may bakat pa ng laway. Tinalan din talaga at hindi masyadong maiksi yung buhok ko nung nagpagupit ako at pwedeng-pwede pa siyang talian. So anyway, dahil naluto na nga din pala yung kanin, kaya naman pwede na akong lumabas para pumili ng ulam. At ising na nga din pala si Kuya Zaiden, kaya eto at isinama ko na rin. Kakaloka din talaga tong daan namin papunta sa may kalsada. Pagdating nga namin dito sa may karinderyan ako, yung mga ulam nila dito, halos kadalasan may sahog na karning baboy. Bihon at munggo na lang yung binili ko at magluluto na lang ako ng pansit canton sa bahay. Pauwi na rin kami ni Kuya Zaiden at ayun, may nadaanan kaming nagbebenta ng taho. Katakam nga kasi napakainit pa talaga ng taho dahil kakalabas lang din ni Kuya. Dating namin dito sa bahay, nagising na pala itong si Baby Ian. Makita niya nga ako, ayan, at ngiti-ngiti yung bata. Eto at magluluto na nga lang din ako ng 4 na pansit canton na pandagdag sa ulam namin. Marami nga din pala nagtatanong sa inyo kung bakit hindi kumakain ng karning baboy ang aking asawa. 7th-day Adventist po kasi siya dati mga mika, hindi talaga siya nasanay kumain ng karning baboy. Tapos nalalansahan din siya sa amon. Anyway, habang hindi pa kumukulo yung pinapainit ko na tubig, heto at isinansan ko na din yung mga nahugasan na plato. Punong-puno kasi yung dish drainer at baka magkandahulog kapag may kukunin na kubertos. Fast forward tayo, eto at naluto na nga din pala yung pansit canton tapos nalagay ko na din yung mga seasonings. Uy, napapalunok laway na yan, nagkikrave na ng pansit canton. Magluluto na yan. Eto nga, hindi ko napansin si Ate Megan, konti na lang matatadyakan na nga si Baby Ian. Diyos ko day. Mga bandang hapon naman, eto at magluluto na naman ako ng ulam. Ako, sakit talaga sa ulo kung ano yung uulamin sa araw-araw. Lalo na kapag may bata, kailangan mo talagang mag-isip ng ulam na magugustuhan nila. Pero dahil inaantok na yung kambal, kailangan kong magluto ng ulam na mabilis lang maluto. Kaya miswa na lang yung lulutuin ko, total malakas din naman sila kumain nun. Nakagawian ko na nga din pala na ibinababad ko yung dahon ng alugbate sa asin ng ilang minuto para matanggal talaga yung mga dumi at lumabas yung mga insekto. Natutunan ko lang din yan dun sa isang sikat na vlogger na mahilig magluto. Kaya naghiwa na nga lang din pala ako ng bawang sibuyas at dahon ng sibuyas. Bago nga rin ako magluto, isinilansan ko ulit itong mga nahugasan na plato. Ganyan naman talaga, paulit-ulit lang din talaga yung ginagawa natin sa bahay. Hoy, kapool! Yan at magluluto na rin ako at ang madalas ko nga din pala na ginagamit na settings dyan sa induction cooker namin ay 500 to 800 lang. Medyo kinakabahan nga lang ako kung magkano nga ba yung madadagdag sa bill namin dahil ayan na nga yung induction cooker yung ginagamit talaga namin pangluto sa araw-araw. Pero di bali na kaysa dun sa butane at medyo malaki-laki din talaga yung weekly namin dun na budget. Alas 5 na rin ng hapon kaya eto at isinara ko na rin itong kurtina namin. Nakakaloka nga lang kasi nagluto na ako ng ulam pero hindi pa pala ako nakapagsaing. Diyos ko dahil. Kung kailan ba naman nagmamadali ako na mapakain ng maaga yung kambal dahil nga inaantok na sila, Diyos ko. Eto nga ang ulam namin, kumukulo na at paluto na rin. Ang ganyan-ganyan lang yung ulam namin pero nakakarami ng kain yung mga anak namin kapag ganyan yung ulam nila. Hingi na lang din ako ng kaunting kanin sa kapitbahay at ayan, may kasama pang isda. Fast forward tayo mga bandang alas 8 or alas 9 ba yan, ayan, at ugalis na ako dyan sa sahig namin. Maglalatag na rin kasi ako para sa higaan namin. Tapos yung kambal, sabay silang nagpoop kaya pinaliguan ko na lang din dahil napakalagkit din ng katawan nila. Lagyan ko
din naman ng mainit na tubig yung pinaligo ko sa kanila para pa kahit papaano hindi sila malamigan. Papahiran ko nga din pala sila nitong kamay ni nanay na vapor rub kasi sinisipon nga sila. Ako, yung kambal namin, hindi naman yan sila pumapalag kasi gustong gusto pa nga nilang pinapahiran yung vapor rub. Ay, dibdib, likod at talampakan nga pala nila yung nilalagyan ko. At ayan si Bibi Ian at kiliting-kiliti pa nga dyan sa talampakan niya. Mga at preskong-presko na yung mga bata pero yung nanay nagmamantika pa yung mukha. Para nga din hindi maging barado yung sipon ng mga bata. Eto at ginamit ko na rin itong humidifier namin. Yung tulong din talaga nito kapag sinisipon yung kambal. Tapos ayan, sabay ko na din pinadede yung kambal. Pero I'm proud, exclusive full-time breastfeeding mom of twins for almost 2 years na. Halain mo yun, kinaya ko yan. Syempre dahil nanay ako at gusto ko ang pinaka-the best para sa mga anak ko. Anyway, maya-maya nga din dumating naman itong aking asawa galing sa pamamasada at ayan, may dala siyang tinapay. Tulog na si Baby Ayon at ayan, yung 3 bata na lang yung kumakain ng tinapay. Grabe, sobrang lakas naman talaga ng hair dryer na to. Ewan ko na lang talaga kung hindi ka masasatisfy sa sobrang lakas ng buga nito. Ayun nga, nang dumating na nga ito sa akin, grabe, sobrang excited ko na magamit ko na nga ito. Pre-unbox na natin agad at Han River nga pala ang brand na to. Katuwa nga din kasi may pa-freebies pa sila na 2 suklay. Na trending din ang hair blower na to ng PH River dun sa Black App. Viola, sobrang ganda pala talaga ng hair blower na to. Itsura at quality niya parang pang salon type. Tapos meron nga din pala itong 2 modes. At sa baba na switch ay para sa air pressure kung gaano kalakas ng hangin yung ibubuga. Tapos naman ay para sa pag-control ng temperature. Ito nga din pala yung 2 suklay na free nila. Siyempre, susubukan natin agad para matesting natin kung gaano nga ba kaganda ang hair dryer na to ng PH River. O, sobrang lakas naman talaga ng buga ng hangin. Nandahan pa, makokontrol mo pala talaga ang temperature ng init na ilalabas niya. Check out ka na rin, Mi.